Worthy is the Lamb. So, ang kanyang dugo na ipinahid, actually hindi lang ipinahid, kundi ibinuhos para sa atin dahil sa ating makasalanan. So, yung word na He shed His blood for us ay mayroong kinalaman sa panahon ng Passover na ipinag-utos ng Diyos na yung dugo ng kordero ay ipahid sa mga hamba ng pintuan upang hindi sila pasukin ng kamatayan. So, dahilan mayroong nag-sacrifice and tunay po na hindi nga sila inabot dito. Maging sa atin din sa panahon natin ngayon, panahon ng bagong tipan, mayroong nag-sacrifice para sa atin. So, minsan napanood ko yung isang pelikula, yung title, Ronin, tama? Ronin, yung isang Japanese movie, na at the end ng kanilang battle, pakikilaban, na muling maipagtanggol yung kanilang culture laban doon sa mga mananakop. Dumating ang panahon na meron silang mga pinatay and then against sa kanilang batas. Although napakaganda ng flow ng pelikula, pero at the end, sila po ay nagpakamatay sa kadahilanan na, tama, ba yung title ng pelikula na napanood ko, baka mali. Kasi meron akong nakitang reflection of theology mula sa pelikula. At the end, nagpakamatay sila. So, para ma-gain muli nila yung integrity and yung respect. Dahilan sa, kumbaga, paglabag sa kanilang batas ay isang malaking kahihiyan. So, sa theology po natin, ang isang mananampalataya, hindi nag-gain ho natin, tayong lahat ay nawala yung integrity ho natin. Tayong lahat ng mga tao, nawala yung pagiging karapat-dapat natin, yung katuwiran natin sa harapan ng Diyos. Subalit, isang magandang katotohanan na maipasok sa kultura, sa atin din bilang Pilipino, yung word na hiya at utang na loob, na minsan doon tayo nakatingin sa kung sino mang taong tumulong sa atin sa panahon ng kawalan. Nag-rescue sa atin, so nagkakaroon tayo ng utang na loob. No? And para kahit na papaano mabayaran yun, actually hindi naman bayad eh. Kinakailangan mong magpakita ng kabutihan doon sa taong nakagawa sa'yo, na may mga pagkakataon minsan na nagiging abusive yung dating once na hindi mo na balance yun. So, in a culture ng hierarchy and then culture ng utang na loob, parehong mayroong kinalaman sa theology ng salvation po natin. Bakit po? Sa kadahilanan, kung sa culture ng mga ng Japanese, hindi nila kinakailangan magpakamatay dahil sa kanilang nagawang pagkakasala. Bakit po? Kung makilala nila si Jesus, na kay Hesus Kristo, ang kanilang katuwiran at hindi sa kanilang sarili. So bakit nila tinitake yung kanilang buhay? Sa kadahilanan na tingin nila muling ma-restore yung honor, yung integrity and respect sa kanila dahil sa kahihiyan na kanilang ginawa. So, kung sila'y naging mananampalataya, ang kanilang buhay ay natatago kay Hesus Kristo. Na maging yung kanilang katuwiran, hindi sila, hindi sila nabubuhay dahil sa sariling katuwiran, kundi dahil sa katuwiran na kay Hesus Kristo na kanilang tinanggap. Ngayon din naman sa ating mga Pilipino, pagdating sa culture,
ng utang na loob and word na hiya, kumbaga, maging ang ating katuwiran din ay natatago kay Hesus Kristo. Yung utang na loob natin ay nasa sa Diyos. Naninisan hindi natin mababayaran yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo matapos na tayo iniligtas. Yung kahihiyan na ginawa ho natin noong araw, no, yung mga pagkakasala, pagsalansang laban sa Diyos, ito ay hinugasan ng dugo ni Jesus. So, kumbaga, kung wala si Hesus Kristo, magpahanggang ngayon, nabubuhay mo tayo sa kahihiyan. Subalit dahil kay Jesus, yung katuwiran mo at katuwiran ko ay natatago sa Kanya at tayo ngayon ay makahaharap sa Diyos ng walang bahid-dungis. So ito yung napakagandang theology na makita natin. And praise God, He is worthy, no, worthy is the Lamb, karapat-dapat, kahanga-hanga ang ating pong tagapagligtas, si Hesus Kristo. So, ang buhay natin ay natatago sa Kanya at ito yung napakahalagang katotohanan na iningatan ng mga alagad. No? Ito yung napakahalagang katotohanan na kung saan kanilang idinipensa sa kanilang kapanahunan. Na maging sa ating panahon ngayon, bilang mga mananampalataya, higit din tayong mas maging maingat sa ating pong pananampalataya, paano natin pinahahalagahan yung salvation na tinanggap natin mula sa Panginoon. Kumbaga, isang malaking kayamanan ang kaligtasan na meron po tayo. Hindi ito basta-basta. Kung merong pinakamahalaga para sa atin na dapat nating pahalagahan is yung salvation na tinanggap natin sa Panginoon. Pahalagahan natin yung ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bula ang propeta ang lumitaw sa sanlibutan, ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit kayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa katotohanan na salita mo na amin pong tinanggap. Tunay po o Diyos na noon pa man, nandun ang iyong concern sa iyong mga anak. Na ipinahayag mo ang katotohanan upang ang mga tao'y makaalam at mamuhay sa katotohanan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kabanalan at ni minsan hindi maaaring mas sumpungan sa iyo ang anumang kasinungalingan o anumang kamalian. Tunay po o Diyos na sa katotohanan ng iyong salita, nais mo kaming mabuhay. Hindi lamang sa buhay sa daigdig na ito, maging sa buhay na walang hanggan. Lord, dalangin po namin na katotohanan itong aming tatanggapin, patuloy po namin paghawakan. Ano mang mga katanungan sa aming puso, magkaroon ng katugunan. Lord, ikaw po patuloy na mangusap at patuloy namin pahalagahan ang napakahalagang katuruan ng iyong salita. Salamat po, Amang Banal. Purihin ka, nagilain ka. Ito po aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So mag-uusapan po natin ngayong umaga is discerning the spirit of Antichrist.
discerning the spirit of Antichrist. Napakahalaga ho na maunawaan ho natin kapag sinasabi natin na Antikristo. Sa ating kapanahunan, paano ito ngayon na masasabi natin na meron. So kapag sinabi natin Antikristo sa atin po, ang iniisip agad natin tayong mga pre-tribulation view. Naniniwala doon sa pre-tribulation, no? So, once na sinabi mo na ang teaching mo is pre-tribulation, ikaw ay naniniwala na si Jesus ay babalik, no? Na magkakaroon ng rapture, and after ng rapture, magkakaroon ng 7 years na matinding kapighatian sa daigdig. No? Pag sinabi natin kapighatian is tribulation, sa 7 years na ito, doon lamang tayo, para sa atin, doon lamang lalabas yung tinatawag nating Antichrist. Okay? And yung Antichrist, ang ating paniniwala, isa siyang leader na may pag-uugaling sa halimaw. At ang kanyang gagawin, tatatakan yung mga tao ng 666 na tatak ng Antikristo. Ngunit, marami hong view ang tribulation, no? Meron pong tinatawag ho tayong pre-trib, no? Meron tayong tinatawag na mid-trib at meron tayong tinatawag na post-trib. Sa post-tribulation po, walang rapture. Meron pong second coming and rapture para sa post-trib. Ito po yung iisa lamang. No? And after ng muling pagbabalik ni Jesus, ang kasunod po nun ay 1,000 years. Although yung iba hindi ko naniniwala doon sa tinatawag ko nating millennial years ng Panginoong Jesus. So, 1,000 years na magre-reign si Jesus sa daigdig. Sa kanyang muling pagbabalik, establish niya yung kanyang kingdom, wala na hong mga hari, wala nang presidente, kundi mayroong iisang hari. Si Kristo na lang doon sa tinatawag nating 1,000 years. Mayroong ilan pong hindi ho naniniwala yung tinatawag naman natin ng mga amillennialist. Ito hong mga amillennialist, sila po yung mga kapatid pa rin natin sa pananampalataya, bagamat gano'n ang kailang paniniwala. No? Naniniwala pa rin silang babalik si Jesus. And hindi ko tiyak kung may mga kasamahan tayo sa Assembly of God na amillennialist. Wala akong problema. Kung yun man ang kailang view, kailang paniniwala, ang mahalaga, naniniwala sila na si Jesus ay muling magbabalik ayon sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. So ngayon, pag-usapan po natin kasi napakahalaga yung discernment ng espiritu ng Antikristo. So, maaaring ang tinutukoy ko ay yung isang world leader na maaaring may pagkahalimaw. Ngayong nagkakaroon ng digmaan, mayroon naman tayong speculation na muling babalik si Jesus sa ganitong kapanahunan. Ngunit halos tapos na naman yung digmaan. Wala pang Kristo bumabalik. Pero nangako ang Panginoon na siya'y muling magbabalik at kung ano sinabi ng salita ng Diyos, ito'y katotohanan na dapat natin tanggapin. Pero bago siya babalik, marami siyang mga palatandaan na ipinahayag. Ngayon, maliban dito sa mga palatandaan na makikita ho natin sa huling kapanahunan, digmaan, mga kalamidad, lindol, kahapon mayroong lindol, yung mga student nakalabas ko sila sa kanilang universidad, no? Yung mga nagsipaglabasan kahapon sa Davao o sa Mindanao. So, kumbaga, lahat ng ito'y palatandaan. Itong week na ito, yung isang baha sa China, makita ho natin yung ground floor ng mayroong escalator, halos baha. Bakit po? Sabihin natin gagawa ng tao, pero ito'y palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus. Subalit meron tayong higit na dapat pakaingatan sapagkat ito po'y maliwanag na pinahayag ni Apostle John ang espiritu ng Antikristo. So, tandaan po natin, pagka sinabing Antikristo, hindi lamang ito po tumutukoy doon sa pinaniniwalaan natin na magiging world leader at sasakop ng buong daigdig upang ang lahat ay mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Pag sinabi ho natin Antikristo is technically, by definition,
from Oxford Language Dictionary, no? Okay. Okay, definition from Oxford Languages. Antichrist, in some Christian teaching, a personal opponent of Christ expected to appear before the end of the world. So, tinutukoy ng definition is yung world leader, no? Laban ng Antikristo at ni Kristo, no? Lalong-lalo na yung pinaniniwalaan natin na magkakaroon ng tinatawag na Armageddon. Okay? So, the Armageddon is after ng second coming. Okay? Sa pre-tribulation view, after ng second coming ni Jesus, lilitaw ngayon, after ng second coming ni Jesus, yung world leader na Antichrist ay makikipaglaban kay Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Kumbaga, ang mangyayari is digmaan ng lupa at ng langit. Okay? Bago magkaroon, Armageddon, bago magkaroon po ng tinatawag na 1,000 years na millennial reign ni Jesus. Okay? So, itong tinutukoy na ito, dito sa ating definition is yung world leader. Ngunit tingnan natin ang ibang definition po nito. Okay? A person or force seen as opposing Christ or the Christian Church. No? So, pwede siyang persona, pwede yung tao, o pwede siyang puwersa, o pwede siyang sistema. Na anong ginagawa? Siya'y laban sa Kristyanismo. Siya'y laban kay Jesucristo. Siya'y laban sa katuruan ng Panginoon. So, may consider mo siyang Antichrist once na siya ay laban or itong sistemang ito is against kay Kristo or laban siya sa katuruan ni Jesucristo. So, pwede mo siyang i-consider as Antichrist. And then another, a person or thing regarded as supremely evil or as fundamental enemy or opponent. So, pwede ho natin i-consider na Antichrist ang media. Paano ho na nangyayari? Mga pahayagan sa media or social media laban sa Kristyanismo, laban kay Jesucristo, no? Mga pag-blaspheme sa Panginoon or pagmak laban sa Diyos. Ano pa ho? Okay. Pride man is Antichrist. Okay? Isang propaganda ng Antikristo yung Pride Month. Ito'y totally opposition, no, ng Panginoong Jesus sa kanyang sa katuruan ng salita ng Diyos. So, kung titingnan ho natin, ipinopromote ng UP, pinopromote ng National Museum, maging yung isang mataas na building sa Paranaque, naglatag ng iwinagayway ang bandila ng LGBT as they celebrate Pride Month. Pero ang katotohanan, they are Antichrist. So, maging maliwanag sa atin by definition kung ano ang Antichrist. Kasi once na hindi ito naging maliwanag sa atin, parang okay lang na makita mo yung ganun. At hindi ka magiging maingat maging sa iyong mga anak, papaano mo silang turuan. Papaano ano yung kanilang paniniwala, hayaan mo lang sila. Kung ano ka lang makita, ano ka lang marinig, papabayaan mo lang. So, mahalagang maging maingat tayo, lalong-lalo ng mga magulang, papaano tayong ini-indoctrinate ni Antikristo o ng Antikristo. Kasi, maaaring lumaki ang mga bata sa loob ng church, subalit, hinayaan natin na magpasok, ma-infiltrate sila ng doktrina ng Antikristo. So, ngayon, maging maliwanag sa atin, maaaring ito ay persona in the last days na world leader. Pangalawa, ang Antikristo. Kasi sinabi ng salita ng Panginoon, maliwanag, no? Na
nandito na, no, ang Antikristo. Oh, in verse 3, no, yung huling bahagi na sabi na sa inyong darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Oh, maliwanag ang sinasabi, huwag tayong mag-antay na wala pa naman yung Antikristo, okay pa pagiging Kristiyano. No? Okay pa kung gusto kong sumunod kayo o hindi, sapagkat wala pa naman ang Antichrist. Maliwanag ang sinabi ni John sa kanyang sulat na ang Antikristo ay nandito na. The word andito na, balikan ho natin, kailan na isulat ang Epistle of John. Possible na isulat ito panahon ng AD 90. And noong AD 90, sinabi niya, nandito na ang Antikristo. Ano ng taon ngayon from AD 90 to 20, matagal nang umiiral ang Antikristo mula noon magpahanggang ngayon. Na dapat na maging maingat tayo, kaya magkaroon tayo ng discernment patungkol po dito. Maging maingat. Unang-una sa ating sarili, pangalawa para sa ating pamilya, pangatlo para sa ating mga anak. Na sila'y nag-uumpisang alamin ang katotohanan, tinataniman na ng mga babae, the Antichrist. We can protect our faith and avoid false teaching. Okay? So, hindi natin pag-uusapan yung mga dilubyo. Hindi natin pag-uusapan ngayong umaga yung mga digmaan. Kundi ang pag-uusapan natin is to discern the spirit of Antichrist. So sabi po ng talata, sabi ng sa unang bahagi, no, we must discern false teachers by testing their teaching. No? Subukin ang kanilang katuruan. Alam nyo, napakahalagang grounded ho tayo sa ibig sabihin, meron tayong foundation. Malalim ho tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ho tayo malalim sa salita ng Diyos, mabilis lang ho tayong maakay ng anumang katuruan. Alain mo, dating pastor, no? Dating pastor, nangangaral, natuturo, nag-evangelize, dumating ang araw. Naging miyembro ni Eliseo Soriano. Kasi ang hilig niya makipagdebate. Nung natalo siya sa debate, sabi niya, totoo nga sinasabi ni Eliseo Soriano. Dumating ang araw, dating pastor, dating manggagawa ng church, dating elder ng church, dumating ang araw, naging miyembro ni Kibuloy. Ewan ko ngayon kung nananatili pa rin siya na kay Kibuloy. Bakit po? Kasi minsan, ang tanong dito, gaano kakalalim sa salita ng Diyos? Huwag natin iasa lamang kapag ka-Sunday yung ating pong nourishment ng ating pong pananampalataya. Mahalagang tayo may personal study ng Word of God. In verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad. Kung anong marinig mo, parang totoo na. Alam nyo, minsan, magpapahayag, lalong-lalo ng mga kulto, magpapahayag sila ng kalahating katotohanan. Na minsan matatouch yung emotion mo, the way na magturo sila about family, about marriage, about sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Habang pinakikinggan mo yung unang pahayag nila ng katotohanan patungkol sa realidad ng buhay, ang kasunod na ipapasok ito, yung doktrina ng kasinungalingan. No? One time, mayroon kaming nakasabayan na Bible study na Jehovah's Witnesses. Kasama ko sila ate si Mama. Pareho kami invited. Ngayon, nakikiramdam kami kung sino mauuna mag-Bible study. And sabi ng saksi, ako nang mag-lead ng Bible study. Sabi nung may-ari ng bahay, si pastor in-invite ko mag-Bible study. No? Sabi ko, sige na po, hayaan nyo na. So, alam nyo, ginamit niya yung mga katuruan ng Biblia na maliit na packet. O itinuturo ng Biblia yung kulay yellowish na booklet. Ang introduction doon, patungkol sa mga kalamidad na nangyayari sa ligdig.
Ang introduction ay patungkol sa pangtakot sa kung ano ang nangyayari sa panahon natin ngayon. At sunod na ipapasok na nila ang plano ni Jehovah. No? Pero every time na magbabasa siya ng talata, babasahin ko sa Biblia natin, and after kong basahin sa Biblia natin, ipapaliwanag ko ito. And then biglang naaasar yung kanilang Bible. Okay, hindi po. Sa halip, subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat maraming bula ang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Okay. Ipinahayag AD 90, marami ng bulaan. Actually, yung panahon na ito, nung isulat ito ni John sa mga believer, mayroon ng mga kulto ng araw, yung tinatawag ko natin mga doceticist. Naniniwala ho sila na si Jesus ay Diyos at hindi siya ng katawang tao. Bagamat siya nandito sa lupa, pero siya ay Diyos at hindi siya tao. So, mahalagang maya-maya, matatalakay po natin ito. Okay? Huwag agad paniwalaan. Ang dami nagtuturo ngayon sa social media. No? Lalo-lalo kapag problemado ka, baka ingatan mo ang iyong pananampalataya. Minsan kapag problemado ka, maririnig mo may nangangaral, kahit ang Muslim nangangaral. No? About sa realidad ng buhay. No? Ano ang ending para madaya ka? So, ang daming nagtuturo, kaya mahalagang pakaingatan po natin ang katotohanan ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Huwag agad paniwalaan. Bakit po? Daming iba't ibang mga ministry ang nagsisipaglabasan ngayon. Ang daming mga nag-o-offer ng mga preschooling sa Bible school, pero kulto naman. Bakit ganito po kahigpit ang paalala ni John? Dahil napakahalaga ng truth na tinanggap po natin. Napakahalaga ng katotohanan, napakahalaga ng kaligtasan na tinanggap mo. Sapagkat yung kaligtasan mo, ito po ay tinubos ng dugo ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Isa sa layunin ng Diyos kung bakit mayroong local church, mga kapatid. Isa sa layunin ng Diyos kung bakit mayroong local church, no? Upang pangalagaan ang iyong pananampalataya. Okay? Mahalagang katotohanan ito. Bakit mayroong local church? Upang ang iyong pananampalataya ay mapangalagaan at lumago ka sa pagkakilala sa Panginoong Jesus. Kaya, napakahalagang committed and faithful ka sa local church bilang spiritual family mo. Mula pa sa panahon po nila, may mga false teachers na. No? Hindi lang po sa panahon natin ngayon. So, ang nais ng kaaway, iligaw ang mga mananampalataya. So ngayon, makita ho natin ang ganitong katotohanan. No? Bakit ka inilagay sa lokal na iglesia? Sabi po ni Dustin Binge, no, isang European theologian, sabi niya, the local church should teach the truth. Bakit ka inilagay sa local church? No? Upang ituro yung katotohanan ng salita ng Panginoon. So, ang magiging problema natin, once na wala ho tayong commitment sa isang local church, maaaring tayo palipat-lipat ng church kapag may mga pagkakataon, may mga reason kung bakit nagiging palipat-lipat. No? Maaaring minsan na-rebuke tayo sa ating mga pagkakamali, minsan may mga hinuwaan, may kanya-kanyang rason. Pero ang Lord ang nakakakita ng pinakamotibo ng puso natin. Unawain natin na walang perfect na church. Pero inilagay ka ng Panginoon sa isang local church upang mapangalagaan, upang turuan ng katotohanan, no? I-confront sa anumang pagkakasala, ituwid, no? Tanggapin as a family, no? Maging accountable sa local church. So,
minsan itong problema natin sa ating kapanahunan ngayon, nagiging easy na lang ang church sa atin. Yung tinatawag ko nating Mac Church, McDonald, no? McDonald, kapag nasa sentro ka, napaka-accessible ng fast food. Pupunta ka doon, mag-order ka, uupo ka, darating ang pagkain. So napaka-easy. Ganon minsan ang tingin ng mga karamihan Kristiyano sa church. Kung saan yung accessible, saan ako mas komportable, doon ako. Komportable ako sa bahay at mamimili na lang ako ng mga online service. Pero hindi ho tayo tinawag ni Lord para sa online. Tinawag tayo ng Panginoon sa realidad na mayroon kang spiritual family at maging accountable ka sa iyong spiritual family, which is yung local church. Okay? So, kabahagi ka, kabilang ka, andito ka, inilagay ka ng Panginoon. At kung saan inilagay ni Lord, doon ka dapat lumago. May mga pagkakataon, minsan na nangyayari, nagkakaroon ng division, minsan ang Lord na rin ang may kaparaanan. Kasi minsan hindi na nag-grow ang church. No? Pero ito sinasabi ko, si Lord pa rin nakakaalam ng pinakamotibo ng puso natin. No? Willing ba tayo mag-sacrifice? Willing ba tayo lumago sa pananampalataya kahit na may pagtutuwid, kahit na may mga pagtuturo ng katotohanan against matagal mo ng pinaniniwalaan? May nabasa ako kanina isang post. No? Sabi, umattend ako ng Bible study and humingi ng prayer request yung pastor. Sabi, nag-prayer request ako para sa aking tatay na namayapa na 2 taon na nakakaraan. At pagkatapos, sinabihan ako ng pastor na hindi na sila maaari ipag-pray at nagbasa siya ng talata. And then may gano'n siyang tanong, ano sa tingin niyo? Totoo kayo itong tinuturo ng pastor? So, ito yung sinasabi ko, minsan matagal mo nang pinangahawakan and then inihayag yung katotohanan ngayon. No? Kung wala kang local church, hindi mo makikita kung ano yung katotohanan. Mananatili ka dun sa iyong sariling paniniwala. So, ang nais ng Panginoon, mabago yung isipan natin. Mabago yung pamamaraan natin. No? Maging accountable tayo. Aid your sanctification. So, patuloy na lumago sa kabanalan. Keep your God focus, provide gospel fellowship, help you profess your faith. No? Mas mapatatag ang iyong pananampalataya, manindigin ka sa pananampalataya iyong pinanghahawakan. Ito ang kagandahan na mayroon kang local church. Amen po. So mayroong ilang kaparaanan upang subukin ang tunay at huwad ng tagapangaral. Test the doctrine, no? Sound doctrine ensure that teaching align with biblical truth, particularly concerning the person and work of Jesus Christ, the nature of salvation, and the rule of the Holy Spirit. So, pagka sinabi natin kung sound doctrine, kapag kami nagturo sa iyo na si Jesus ay tao lamang, automatic alam mo na kung sino ang grupong iyan. Okay? Kapag ka narinig mo may nagturo na kinakailangan ang tao ay mabautismuhan sa tubig para maligtas, tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo at sumunod sa Panginoon, doon pa lang papasok ang kaligtasan, alam mo na kung anong grupo yan. Yan po, tinatawag ko natin sound doctrine. Madali mong ma-identify kung ang grupong iyan ay kulto o hindi. May nag-offer free Bible school. Ikaw naman gusto mong matuto, lumalim pa sa pananampalataya. Biglang nag-enroll ka. No? Biglang nagturo na si Kristo'y dumating na at ang Kristo ay Koreano. So dapat alam mo na agad pag sinabi natin sound doctrine. Madali mong ma-identify. Minsan na, mukha pa lang, alam mo na kung kulto o hindi eh. Nasa Manila ako, madaling araw, Thursday. No? Ang iingay, sumakay ng jeep. Sabi ko, mga iglesia ni Manalo. Ay,
identify mo na agad eh. Mahalagang lumalalim tayo sa katotohanan. Minsan, alam mo, kapag kapwa mo Kristiyano, ramdam mo kapwa mo Kristiyano. Spirito mo nagsasabi, Kristiyano yan. Yung isang, I think, may pinasta ko kagabi, patungkol doon sa isang, si Maverick, ba yan? Isang basketball coach. Nakita niya may hawak na Bible. No? Bumaba din sila, may hawak din silang Bible. And sabi niya, pinapababa siya ni Lord. Nung bumaba siya, kinausap niya, ayun nga, confirm, believer nga. Ito sinasabi ko sa inyo. No? Kapag kapwa mananampalataya, alam mong mananampalataya. Bakit? Nakikita sa kanya si Kristo. May kauhawan sa kanyang Panginoon. Nung paglapit niya, sabi ng bata, gusto ko pa hong matuto sa Panginoon. So inaabangan siya. Sabi niya, pumunta sa akin, hindi para magpaturo patungkol sa basketball, kundi para magpa-Bible study. Bibihira ang ganun. Mga kapatid, mahalaga matesto natin, matiyak, kung sinabay kapanig natin o hindi. No? Ano ba ang kailang dala-dalang katuruan? Kapahamakan kapag hindi katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Lalong-lalo pagdating sa person and work of Jesus Christ. Tinapos ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo patungkol sa teaching ng soteriology natin. The doctrine of salvation. Kung ang salvation po nila ay mayroong plus, no, parang LGBT plus, i-reject niyo ho kaagad. Salvation, tanggapin mo si Jesus at kinakailangan mong gawin ito para maligtas ka. Mga kapatid, ang salvation is by grace alone. No? By grace through faith alone, in Christ alone. Yun know, yung salvation po natin. Kung marami pang dagdag, hindi ho yun mula sa Panginoon. No? Kagaya na sinabi ko kanina, hindi natin hiningi yung kaligtasan. Ito'y ibinigay ng Panginoon, tinanggap po natin ang katuwiran ni Kristo. The gospel of grace. Okay? Examine if the teaching emphasizes salvation by grace, through faith alone, in Christ alone, or if add human effort or works to the equation. Okay? May mga nagtuturo, pumasok ka sa iglesia, maliligtas ka. No? Maging perfect ang attendance mo, ligtas ka. Mga kapatid, mahalagang lumalim ka sa ganitong katotohanan na kaligtasan mo ay nakasalalay kay Jesus. Kapag may magturong iba dito, sila po ay antikristo. Kahit ba si Kristo ang itinuturo? No? Ang tanong, kahit ba si Jesus ang itinuturo, antikristo pa rin? May mga taong nagtuturo patungkol kay Kristo pero antikristo pa rin. Bakit po? Kasi yung buong katotohanan patungkol kay Kristo, hindi nila inihahayag. Kung ikaw ay maniniwala na si Jesus ay tao lamang, no? Hindi ka maliligtas ng Kristong tao lamang. Kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay Diyos lamang, hindi ka maililigtas ng Kristong Diyos lamang. Ang kailangan mong tagapagligtas ay ang Diyos na nagkatawang tao na si Hesus Kristo. Amen. Yan ang kapahigan ng salita ng Diyos. Bakit po? Matagal ko lang ipinaliwanag ang katotohanan ito sapagkat kung ang Kristong tao lamang ang tagapagligtas mo, maaaring namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi para bayaran ka sa kasalanan, kundi para bayaran yung kanyang sariling kasalanan. Kung siya'y tao lamang. Kung siya naman ay Diyos lamang at hindi siya nagkatawang tao na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, imposibleng mamatay ang Diyos sapagkat ang Diyos ay walang kamatayan. At hindi ho tayo matutubo sa ating kasalanan kung si Jesus ay nanatili sa kanyang katangian bilang Diyos lamang. But praise God, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay perfect sacrifice sapagkat wala siyang bahid ng kasalanan. Tayo na mga makasalanan, no, ay binayaran ng Diyos na nagkatawang taong walang bahid ng kasalanan. Kung bakit ikaw at ako ay mayroong katiyakan sa kaligtasan. Amen. So, that is the gospel of grace na dapat natin tanggapin. No? Galing na tayo
tayo sa kamalian ng araw na kapag ka magsimba ka, ligtas ka na naman. Na kapag ka nagkamali ka, okay, pumasok ka simbahan, umpisa ka ng kasalanan mo, ligtas ka na naman. At habang dumadaan ang mga araw, unti-unti nawawala na naman ang kaligtasan. Kaya babalik ka naman sa church para pakiramdam mo, ligtas ka na naman. After mong maramdaman na parang ligtas ka na naman, pwede ka naman gumawa ng kasalanan. Ganon nung araw, yung pagkaunawa natin ng kaligtasan. Subalit hindi ganon ang itinuturo ng salita ng Diyos. At marami ngayon ang nagtuturo ng human effort ng salvation. This is accurate interpretation. Mahalaga po ito. Accurate interpretation ng Word of God. Sa kadahilan kung wala ho tayong tamang interpretation, tiyak na mali din yung ating application ng Word of God. So, beware of teaching that take Scripture out of context or twist them to support a particular viewpoint. Akalain mo na sabihin ni Kibuloy na siya ang Kristo at patutunayan niya mula sa salita ng Diyos na siya ang Kristo. Kung ikaw ay maging tagasunod ni Kibuloy, ano mangyayari sa'yo? Mapapahamak ka. Mapapaimpiyan mo ka. Si Kibuloy ay anti-Kristo. Hindi siya Kristo. So, dahilan sa maling pagkaunawa sa salita ng Diyos. May ibang mga churches naman na masyadong nagiging legalistic pagdating sa mga bagay-bagay na nagiging pressure sa mga mananampalataya. Na kung saan sila'y pinalaya ng Panginoon sa gapos ng batas. Subalit muling bumabalik sapagkat hindi maunawaan ang gospel of grace na nagpalaya sa mga tao. So, false interpretation will result then ng wrong application ng salita ng Panginoon. Examine the fruit. Mahalaga po ito. Okay? Examine the fruit. Behavior. Okay? So, may mga nagtuturo, may mga tagapagturo, mostly, ito ang problema sa mga online service. Okay, nag-online service na tayo. Kung wala ka sa isang local congregation at pipili ka lang ng gusto mo magiging tagapangaral, wala kang pastor, no? Ito yung malaking problema. Bakit po? Kasi hindi mo kilala yung tagapagturo kung sino siya. Sino pong pamilya sa atin ng Planet Shaker? Mga kabataan, sino pong pamilya sa inyo sa Planet Shaker? Meron silang concert. Sino ang atin sa inyo? Lately lang, na-expose yung immorality ng lead vocalist nila. Although kinondemn ng mga kasamahan niya yung kanyang ginawa, pero ito yung sinasabi natin, hindi niyo sila kilala. Unlike kapag ka nasa local congregation ka, kilala mo ang pastor mo. Okay? Minsan, magagaling silang magsalita, pero hindi mo sila kilala kung ano yung bunga ng kanilang pamumuhay. Minsan, pinipili natin sila sapagkat maganda yung ating napapakinggan sa kanila. May mga pagkakataon, minsan ayaw natin makinig sa pastor sapagkat kilala mo ang pastor mo. Pero ang tanong, kilala mo ba sila? Ano yung kanilang ginagawa? Ay, ni pastor, mahalaga yung mensahe. Hindi. Mahalaga din po ang bunga. Kasi darating ang araw, maaaring ang ganda ng message nila, pero pagdating sa bunga, maaaring mag-transfer ito sa iyo kung ano mapapakinggan mo sa kanila. Magiging pamumuhay mo kung anong pangangaral nila. Kung anong paniniwala nila. Kaya napakahalaga yung observe mo kung ano kailang pamumuhay. Observe the teacher's personal conduct and behavior. Do their action reflect the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And then, the impact. No? Assess the impact of their ministry.
Do they produce spiritual growth, unity, and love for God and others? Or do they foster division, discourse, and pride? May mga papasok minsan sa mga ministry. No? Magkakandak ng revival. Nagsipagtumbahan yung mga tao. May mga nagsipagsuka pa sa kanilang ministry. And after noon, ang pinaka-purpose lang pala, makakuha ng mga member sa ibang church para maging member nila sapagkat sila'y tatayo ng isang local congregation. Ano ang dala-dala? Division, discord, and pride. Nagdadala ng disunity. So, maging maingat. Sila ba talaga yung church plant? O ang kanilang ministry ay bunga ng division palagi? Motive. Mahalaga po ang motibo. Be aware of potential hidden agendas like greed, self-promotion, or a desire for power and influence. No? Minsan hindi mo ito mahahalata sa una. Subalit habang lumilipas ang panahon, mapapansin mo patungkol sa kanilang mga sinasabi. May mga pagkakataon minsan may nag-conduct ng prayer and fasting. After ng prayer and fasting, nagpa-offering. Maya-maya, nawala bigla yung offering, nawala yung nag-conduct ng prayer and fasting. Ito yung problema, lalong-lalo na sa atin, meron pong mga gathering. Tama? Dati, na-involve tayo sa mga gathering sa interchurch. Okay? Before. Basta may narinig tayo, o darating si mahabang balbas, mahabang buhok, nakakulay orange. Punta tayo. Okay? So, inaasahan natin, may sasabihin siya. Pero minsan, ang tanong, ito ba'y naaayos sa salita ng Panginoon? And pagdating ng araw, doon natin matutuklasan kung ano yung hidden agenda, ano yung kanilang ipinopromote, ano yung kanilang desire for power and influence. Mga testing, consider the attitude. No? Consider their attitude. Humility. True teachers point to God and His Word. Wala siyang ibang itinuturo kundi ang salita ng Panginoon at wala siyang ibang itinataas kundi ang Diyos, kundi si Kristo. Wala siyang ibang ipinapahayag kundi ang makita si Yesu Kristo, hindi ang kanyang sarili. Ang problema minsan kapag dumarating ang araw na mayroong mga false teacher, kasi minsan kapag kulto, alam mo ng kulto. Okay? Pero minsan kapag false teacher, minsan hindi mo agad-agad ma-identify. No? Hanggat hindi lumalabas ang mga bagay-bagay na ito sa kanila. Na minsan may expose na lang, and si Lord mismo mag-expose. Okay? Next is, love God and others. A genuine teacher will demonstrate a love for God and a genuine concern for the well-being of others. Okay? Yung kapakanan ng iba, napakahalaga ito sa Kanya bilang tagapagturo. At yung pag-ibig sa Panginoon. Then, controversy and division. False teachers often stir up controversy and division within a church. Hinahati niya ang iglesia. Hinahati niya ang church. Pasimuno ng kaguluhan. No? Minsan mo nagkaroon dito sa church. No? Na pasimuno ng mga division. Kwento doon, kwento dito, hanggang dumating yung time, nag-away-away na. Pinag-ayos pa lang namin, no? Pinag-ayos pa lang namin, dumating yung panahon, kami naman yung kinakalapan. So, napakahirap no? Napakahirap. And then, dumarating ang panahon na nag-create ng division sa church. So, ito yung ilang mga katotohanan patungkol dito, okay? And then, panghuli, seek discernment.
Paano po natin ma-discern? Napakalaga na babad ka po sa prayer. Okay? Kung ito'y ka-espiritu mo, ramdam mo na sila'y mananampalataya. Hindi ba man kayo nag-uusap, ramdam mo na sila ay mananampalataya. Bakit po? Magkapareho kayong espiritu. Madali mong ma-identify eh. Kadalasan madali mong ma-identify kung siya'y kapwa mananampalataya. Hindi kaya lang para mabait ang kanyang mukha, kundi ramdam mo yun sa espiritu mo na siya nga ay mula sa siya ay kapatid mo sa pananampalataya o kasamahan mo. Ask God to grant your discernment and understanding to recognize truth from error. And then, okay, paano tayo magkaroon ng discernment? Study Scripture. Lumalim ka sa salita ng Diyos. Kung hindi ka lumalalim sa salita ng Diyos, may narinig ka lang na nag-quote ng verse mayor. Kadalasan nag-quote ng verse mayor. No? Buti na wala pa akong narinig sa inyo. Ay, wala yung si mayor. Bakit nag-quote ng verse? Maging ang Antikristo ay mahilig mag-quote ng talata. Maging maingat po tayo. Hindi lahat ng makikita mo may mga nakakapit na mga scripture verse, hindi mo lahat na maririnig mo, nag-hallelujah, praise the Lord. Sila'y mananampalataya. Baka sila'y Antikristo. Ang kinakailangan mo para ma-identify sila, lumalim ka sa prayer life mo, lumalim ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat madali mo sila ma-identify kapag ka nagsalita sila na laban sa salita ng Diyos. Familiarize yourself with biblical teaching so you can accurately evaluate what you hear. Mabuti na minsan nakakapakinig tayo ng mga video clips na makapagpapalakas ang ating kalooban sa ating pananampalataya. Pero mahalagang ikaw pa rin nag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag ka alam mo, hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, iwan mo na. Napakarami sa panahon po natin ngayon na ganun mga katuruan, na mga extra biblical teaching. And then, seek counsel, no? Consult with mature and biblically grounded believer for guidance and accountability. May mga pagkakataon minsan ang hinahanap natin kausap. Yung mga taong hindi naman mananampalataya. And magtatanong tayo kung ito ba'y, ano ba ito? Or minsan, ipopost natin sa Facebook, no? Yung mga tanong natin, i-direct ho natin sa mga taong mapagkakatiwalaan, mga taong malalalim sa salita ng Diyos. Ikonsulta ho natin sa kanila, no? Upang tayo matulungan. Beware of manipulation. Be cautious of teachers who rely on emotional manipulation or pressure tactics. Maging maingat. Ang tanong, meron ba nito ngayong panahon? Actually, meron po eh. No? One time, napansin ko, may nagpa-altar call. Nung walang lumalapit, biglang mayroong tumayong isa. Sabi ni Lord, kapag ka hindi kayo lumapit, ipapahayag niya ang inyong makasalanan. Aba, yung mga kabataan, nagsitakbuhan papunta sa unahan. And that is a sign of manipulation. Okay? Kasi, sino na nangungusap? Kung ikaw ay dapat na lumapit o hindi. Ang banal na espiritu ang gumagawa. Tagapagpahayag lamang kung sino tagapangaral. Ang banal na espiritu pa rin ang gumagawa, maging maingat. No? Sa manipulation. So, yun ho ay mga taktika na makita ho natin paano matest, no? Kung sila po ay mula sa Panginoon o hindi. So, pangalawa, we must discern the false teaching about Christ. Okay? We must discern the false teaching about Christ. In verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Sabi ng passage, ito ang
pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang tanong, tayo po ba'y nagpapahayag na si Jesus ay naging tao? Okay. Tayo po ba'y nagpapahayag na si Jesus ay Diyos? Nung ako po ay nasa elementary hanggang Christian High School, since na kadalasan ko pong nagiging classmate ay INC, no? Ang mas dinidepend ko ang pagiging Diyos ni Kristo. Pero hindi ko nakita na i-depend ang kanyang pagiging tao. Sapagkat yun pala, mas naniniwala akong Diyos si Kristo kaysa siya ay tao. Okay? So, ngayon, hindi ho balanse ang ganon. Dapat pareho natin pinaniniwalaan ang pagka-Diyos at pagiging tao ni Jesus. So dito po, kung bakit ganito ang sulat ni John, sa kadahilan ng mayroong specific audience siya na sinasabihan na huwag niyang paniwalaan yung mga naniniwala na si Jesus ay Diyos lamang at hindi sila nagpapahayag na si Jesus ay nagkatawang tao. So, yun ang sinasabi natin mga doceticist. Okay? So, sabi po ng passage, okay? Sabi ng passage, verse 3, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Kristo ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila, nasabi na nasa inyong darating ang gayong at gayon ngayon nasa sanlibutan na. So pinaliwanag ko kanina na ang Antikristo nga po ay nasa daigdig na. Maaaring hindi yung persona, maaaring ito po ay yung sistema ng Antikristo. Sinabi po ng talatang nasa kanya yung Espiritu ng Antikristo, meaning ng Espiritu, ito po ay hindi ho mismo yung Espiritu kumikilos na persona. Kundi ito ho yung ideya na nasa kanya. No? Na nasa tao. Kumbaga, tinanggap niya yung kamalian. And maaaring espiritu ng kamalian nasa kanya. Na hindi niya pinaniniwalaan na nasa Jesus nga ay Diyos na nagkatawang tao. So avoid those teaching that Christ is only human. And then avoid those teaching that Christ is only God. Avoid those teaching that Jesus is the Father and also the Holy Spirit. No? Iwasan ho natin yung ganung uri ng mga katuroan na tuturo na si Jesus ay siyang Ama at si Jesus din ang siyang Espiritu Santo. Sapagkat tayo'y naniniwala na mayroong iisang Diyos at nahayag sa tatlong persona. At ang paniniwala ito ay pinagtitibay ng salita ng Diyos at mula sa Biblia. Bagamat wala ho yung salitang Trinity, pero mayroong iisang Diyos na nahayag sa Biblia at mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. So, ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagpapahayag na si Jesus ay man and God. And this is essential to our salvation. Napakahalaga po nito sa kaligtasan natin na dapat natin panghawakan ang katotohanan ito. So mahalaga sa mga alagad, mahalaga din dapat para sa atin ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Romans chapter 8. No? Romans chapter 8, verse 3 and 4. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Yun ang pinakang purpose kung bakit isinugo. Binanggit ni Apostle Paul yung word na isinugo. Nangahulugan, mayroong pinanggalingan ang Panginoong Jesus. At yung kanyang nature, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Hindi rin tayo makasunod. But praise God, dahil mayroong Kristo na Diyos na nagkatawang tao.
Pangatlo, we must know that our God is greater than work of the Antichrist. Pansinin po natin. Sa Greek text po, wala ho dyan yung salitang spirito ng Antikristo. Okay? Wala po yung salitang spirito ng Antikristo. Sabi po ng John po, base po sa CBC translation, CSBC, Year of King James Version, Year of God, little children, and have overcome them, because greater is He. Yung word na He, wala ibang tinutukoy kundi ang Diyos, that is in you than he that is in the world. So, pansinin po natin yung salitang yan, no? So, actually, wala ho yung salitang noma dito po sa Greek text, no? Noma means the spirit, no? So, ang tinukoy po dito is the cosmos, the world order, the world system. So, para maunawaan po natin ito, galing po dito sa New English Bible, but you, my children, are of God's family and have the mastery over the false prophets. So, mastery over the false prophet. So, itinutukoy po ng talata, no, na alam na ninyo sapagkat tinuruan na sila. Kilala na nila. Kaya pwede nila mapagtagumpayan ang anumang kamalian ng Antikristo. Lalong-lalo ng panahon na yun na mahigpit ang pagsubok. Matindi ang pag-uusig sa kanila. So, dahilan lumalim na sila at nasa pamilya sila ng Diyos, kaya nilang mapagtagumpayan ang anumang maling katuruan na hindi mula sa salita ng Diyos. Ang dami yung nagtuturo sa kanyang kapanahunan. Maliban sa mga Doceticist, nandoon pa yung mga Hudyo na gustong ipagawa sa kanila yung kautusan para mabuhay sila. So, hindi na nga, tapos na sila dun Kumbaga pinalaya na sila ng Panginoon sa kautusan sapagkat sila naligtas sa biyaya ng Panginoon. Galing po sa Pure Word Translation, yourselves are of God, little children, you are now overcoming them, because greater is He that is inside you than He is in the Satan's world. No? Mas higit, mula po ito sa Pure Word Translation. So yung cosmos is the system or world order, or tinukoy sa Tagalog na daigdig o sanlibutan. Literally, tinukoy po ng Pure Word Translation na Satan's world. No? Anong Satan's world? Pansinin niyo po kung ano ang nangyayari sa daigdig. Yung kamalian tinanggap bilang kaayusan. Yung kasinungalingan, yung katotohanan pinalitan ng kasinungalingan. No? Yung anumang taliwas sa salita ng Diyos, pinoprotektahan ng batas. Sa Naga City, anong itinutulak? Kahapon o nakarang araw, anong ginawa? Nagkaroon ng Pride Parade. Gustong gawing normal. Yung abnormalidad ng daigdig, tinatanggap bilang normal. Pero mananatili na ang salita ng Diyos ang pamantayan. Bakit po? Ito yung sistema ng daigdig Kung bakit tinukoy ng translation na ito, yung word literally is world order. Pero ang tinutukoy ni John dito is yung sistema ng daigdig is satanic, is antichrist. Napakaraming mga bagay na dapat nating pag-ingatan na huwag nating baliwalain ang katotohanan ito. So,
God is greater. He is protecting us because we know the truth about the system of this world. So kung hindi ka lalalim sa salita ng Diyos, hindi mo malalaman ang katotohanan patungkol dito. At kung anumang nangyayari sa daigdig, tatanggapin mo bilang normal. Sa ating mga mananampalataya, pamantayan palagi natin ang salita ng Diyos. Ang totoong normal na pamantayan, walang iba kundi ang Word of God. Number 4, we must discern the worldly wisdom in teaching. In verse 5, sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanilang sanlibutan. Okay. Mula sa sanlibutan yung kanilang ideya. Mula sa sanlibutan ang kanilang filosofiya. Mula sa sanlibutan ang kanilang pamamaraan. Hindi mula sa Diyos. So anong aasahan natin? Na ang sanlibutan ay nakurap ng kasalanan. Kadalasan, sasabihin natin, maging makatao tayo. Pero pagka minsan, hindi natin nakita yung korupsyon ng kasalanan na hindi natin maituwid. Hindi natin maitama. So, tingnan po natin, mula sa sanlibutan ay tinuturo nila. When it comes to salvation, anong tinuturo ng sanlibutan? Gumawa ka ng mabuti at maliligtas ka. When it comes to moralism, itinuturo nila ito ang dapat, ito ang dapat, ito ang dapat, ito ang dapat kong ginagawa. Pero, wala yung pagkatakot sa Diyos. Hindi nila pinapakilala ang Diyos na siyang pinakang Diyos ng lahat. Hindi nila pinapakilala si Hesus Kristo. Walang kwenta ang moralism kung wala si Kristo. Non-religious morality. Mayroong grupo na tuturo nito. No? Isang dati pang professor sa isang Christian university. Ginawa niya is non-religious morality. Christian meditation lang ni Sir Legazpi. Mayroong isang grupo na nagtuturo ng Christian meditation. Basta narinig mo yung word na Christian, akala mo Christian na. Kinakailangan mong suriin nung nakita ko ito. Sabi ko, libre yung 300 pesos na for 2 days. Meron silang camp dyan sa Daraga. Ay, baba, okay ito ha. Nung i-check ko, nagtuturo ho sila ng Christian meditation. Itinuturo nila yung katuruan ni Hesus Kristo, no? Pero hindi sila nagtuturo about sin and salvation. Na ang tao ay kinakailangan lang na magkaroon ng inner peace through Christian meditation. Pinaghalong Hinduism and Christianity. Mga kapatid, ito ho'y may espiritu ng Antikristo. Dito sa Pilipinas, pansinin po natin, anong itinuturo? Matindi mag-indoctrinate ang LGBTQ sa mga bata at mga kabataan ngayon. Nasa ilan na ho ang bilang na may kasong HIV. Magtuturo sila magtuturo ho sila ng education ng sex, no? Hindi ito ang dapat na itinuturo ngayon. Ang mga mananampalataya ay dapat maghayag ng katotohanan na kung ano ang kasalanan ay kasalanan. Yun lamang makaiiwas sa anumang uri ng karamdaman na kamamatay ang tao. Yun ang pinakang safe. Ituro ang Panginoon na yun. Matindi mag-indoctrinate. Iyan ang kaso ng HIV sa Pilipinas. Tapos continuous pang ipinopromote. Ito yung pakaingatan ng mga magulang sa panahon ngayon para sa mga bata, mga anak natin. No? Mayroong mga direct and indirect teaching ang LGBT na nagtuturo ng gender or sexual orientation. Isa pagpasok ko sa library, isang malaking library, napakaganda kasi first floor para sa mga elementary, second floor para sa high school, senior high, and third floor naman
para naman sa mga colleges, no? Na library, isang napakalaking library. And mayroong isang function hall doon, since the Pride Month, nagtuturo sila ng gender orientation at matindi ho ang kanilang indoctrination. No? Wala ho sa katotohanan ng salita ng Panginoon, hindi tinuturo ang kasalanan sa kanilang pagtuturo patungkol politika. Sumalala sa panahon natin ngayon, mayroong direct sa school, mayroong na bang curriculum, mga teachers, na naipasa, na ginagamit para dito? I think meron na sa ibang bansa. Ano pa ho? Mga direct. Pride parade. Huwag niyong hayaan ang inyong anak nanunood, no, ng parada dyan. Kasi pag hinayaan mo sila dyan, baka darating ang araw, kasama na silang nagpaparade. Kasi pinabayaan mo, ay daraan sila magsasasayaw, napakakulay. Baka ingatan po natin na hindi sila ma-indoctrinate. Mga textbook, gayon din po, sinusuri nyo yung kanilang binabasa. Ano naman po ay yung mga indirect indoctrination nito, mga movies. No? Akala nyo, entertainment lang, iba is ganda. Unti-unting natatanggap nilang normal lang pala ito sa daigdig. Mga magkarelasyon na same-sex. Hinahayaan nyo lang na mapanood nila. At least alam nila yung katotohanan mo kasi sa realidad. Ituwid ninyo ang realidad na yan. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Social media, talk show, entertainment. Minsan po, takot marinig na ang Antichrist ay yung leader na halimaw na mamamahalang mayroong kalupitan sa kanyang pamamahala. Ngunit minsan hindi natin iniisip kung papaanong napapasok ang ating bahay ng Antikristo. Naririnig niyo po ba ako? Lalong-lalo sa mga magulang. Takot ho tayo sa Antikristo. Ayan na, may 666! No? Pero minsan hindi natin iniisip paano nakapapasok sa bahay natin ang Antikristo. Mayroon kang bakod, mayroon kang pinto, na hindi makapasok yung magnanakaw, pero si Antikristo nakakapasok. Sapagkat hinahayaan lang natin sila kung ano ang kanilang nakikita sa social media, sa television. And lastly, we must discern if they belong to us because they will listen to the gospel of truth. Sabi po ng talata, verse 6. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay makikinig sa atin. Ngunit hindi makikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Maraming mga ngaral, isa-isa mga pangarap o isang araw, nandiyan sa street nangangaral, no? Ng gospel. Sa mga bayan-bayan nangangaral. At kapag kasi nangangaral, mayroong lalapit. Kung hindi atheist, may lalapit na lasing, mayroong lalapit na ibang religious group makikipag-debate sa kanila. So doon mo ma-identify kung sila'y sa Panginoon at hindi. Sapagkat kung sila'y sa Panginoon, sila'y makikinig ng mabuting balita. Mabuting balita ng kaligtasan. So ma-identify mo rin kung anumang kamalian sapagkat alam mo, hindi ka lang nila sasabayan, hindi ka na maaaring sabayan. Kapag inihayag mo yung katotohanan, biglang magre-response sila at i-reject nila. Kasi may mga pagkakataon, akala mo kasamahan mo, akala mo kaisa mo, no? Pero nung nahayag yung katotohanan, doon na-expose na iba naman pala silang grupo. Sabi ko sa inyo, hindi lahat na nag-hallelujah, praise the Lord, kasama natin. Kaysa natin. Hindi lahat na nag-quote ng Bible, mananampalataya. Kahit na mga celebrity, nag-quote ng Word of God. Kahit na drug lord, nag-quote ng Word of God. Nagtatago sa salita ng Diyos. So, ma-develop sa atin
na ma-identify ang espiritu ng Antikristo. Sabihin natin na may Antikristong darating sa mga huling araw. Ngunit ang tanong, mayroon ba tayong pakialam sa tinutukoy na salita ng Diyos na nandito na nga sa atin? Pagka sinabi natin Antikristo, ito'y laban sa katuruan ng salita ng Diyos. Ito'y laban sa katuruan ng kaligtasan na atin pong tinanggap mula sa Panginoon. Napakahalaga ng doktrinang meron tayo. Napakahalaga ng Orthodox doctrine. Ang sinabi mong Orthodox doctrine, ito po'y tumutukoy sa Trinity, tumutukoy sa Christology, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang maging tagapagligtas natin. Tumutukoy po yung Orthodox doctrine na salvation by grace through faith in Christ alone. No? Ito po'y tumutukoy din po sa tumutukoy din po na tayo ang Iglesia ni Cristo sa ecclesiology. And pagdating sa eschatology, ito po'y tumutukoy na si Jesus ay muling magbabalik. Ngunit ngayon, unawain po natin. Manindigan tayo sa katotohanan. Huwag nating hayaan ng Antikristo ito mapasok ang ating bahay o maging tayo din po pagdating ng araw ay madaya ng Antikristo. Let us stand firm in the truth. For the stake are high and the consequences of the deception are extremely dangerous. To ignore the warning of Scripture and follow false teachers is to risk eternal separation from the one who gave His life for us. Hear the call of discernment and may the Spirit of truth guide you in this perilous time. Napakahigpit, malupit na kapanahunan. Ingatan tayo ng Panginoon na tayo makapanindigan sa ating pananampalataya. Amen po. Never allow the presence and the spirit of Antichrist in our home, in our children. Instead, protect them. Be faithful until the end. Serve the Lord while waiting for His return. Tayo pong hatid tuloy. Napakahalaga ng katotohanan na atin pong pinangahawakan. Napakahalaga ng kaligtasan na meron ka. Manatili kang tapat sa iyong pananampalataya at bilang nasa ilalim ng isang local congregation, as a family, as your spiritual family, maging faithful ka, mag-serve ka, manatili ka. Mayroon kang proteksyon laban sa anumang gawa ng espiritu ng Antikristo. At wala itong kapangyarihan laban sa iyo. Sapagkat ang karunungan, kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay higit kaysa anumang gawa ng Antikristong namamayani sa daigdig. Huwag nating hayaan na unti-unting indoctrinate ho tayo ng anumang kasinungalingan ng Diablo sa paunti-unting bagay na tinatanggap natin. Bagay na minsan binabaliwala lang natin ng anumang kasinungalingan. Once na kasinungalingan, tawagin natin kasinungalingan. Huwag natin pagandahin ang pangalan para matanggap. Bagkus kung ito'y kasalanan, kasalanan. Kung ito'y kamalian, kamalian. Mga kapatid, nasa mga huling araw tayo, kailangan po natin manindigan sa katotohanan ng salitang Panginoon. Panghawakan natin maigi. Huwag nating hayaan na tayo madaya. Amen po. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, tayo nakahanda at kung ano man ang sinasabi ng kanyang salita, yung mismong asahan natin na ating makikita. Amen. Praise God. Let's pray. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan
sa iyong salita na amin pong tinanggap ngayong umaga, na nagtutuwid, nagtuturo sa amin. Sa mga panahon man, Lord, na hindi kami nagiging faithful sa pag-aaral ng iyong salita, Lord, baguhin mo ang aming puso. Mga panahon man na hindi namin ma-identify ang espiritu ng Antikristo sapagkat minsan ito yung talamak na meron ang daigdig at tinatanggap bilang normal ang mga bagay na kalapastangan sa iyong harapan. Lord, forgive us. Give us a new heart, Lord, na mas higit namin tanggapin ang katotohanan ng iyong salita at ma-identify namin ang anumang gawa ng kaaway na huwag naming hayaan na ito'y manatili at mapasok ang aming tahanan na maging ang aming mga anak ay maapektuhan ng kasinungalingan ng dyablo. Bagos, Lord, dalangin po namin na tulungan mo ang bawat isa na panindigan, panghawakan ang iyong salita. Protektahan ng kanyang mga tahanan. Ingatan, Panginoon, ang bawat isa. And Lord, tunay na maklaim ng bawat tahanan Kristiyano ang katotohanan na as for me and my house, we will serve the Lord. Amang banal, salamat po sa mga pagtutuwid mo sa amin. Mga panahon na minsan baliwala na sa amin kung ang aming nakakaharap o nakikita, katotohanan o kasinungalingan. Minsan nagiging baliwala na lamang sa amin ang mga bagay na ito. O Diyos, turuan mo kami at bigyan ng bagong kalooban, bagong puso, na tanggapin na ang mali ay mali at ang katotohanan ay katotohanan. Mas makita ho namin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban mo na ito'y gawa ng Antikristo o ito ay sa Antikristo. O Diyos, salamat po. At dalangin po namin na patuloy na lumago sa iyong biyaya sa pagkakilala sa iyo ang bawat isa. Lalong lumalim sa pagkakilala kay Jesucristo. I pray, Lord, na i-bless mo ang buhay ng bawat isa. Mula po sa mga batang narito, sa mga kabataan, mga magulang, yung mga seniors, Lord, I pray na patuloy mo silang pagbabayan. Salamat po sa katotohanan na amin pong tinanggap. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.